Huwag kayo mag-alala, okay kami. Okay naman si Ren. May mga magnanakaw din pala dito sa Australia, guys. Akala namin safe dito, pero kahit saan ka pala talaga pumunta, no? May mga lugar na hindi mo maiiwasan, may mga taong hindi mo maiiwasan, gumagawa sila ng masama. Hindi tayo pinanganak na Disney princess, no? Kaya kailangan nating sumabay sa agos ng buhay dito sa Australia. Bakit? Wala lang, itsura ko. Tulog ulit ako. Kala ko may UFO. Ang ganda ng init ngayon, guys, kaya nagsalang na ako ng labada. So, isang oras pa bago yan matapos. Kasasalang ko lang naman. Magkakape muna ako. By the way, magandang umaga sa inyo, guys. Welcome back to... Aray, naipit. Naipit ng handle. Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. Tara, kape tayo. Ito lang yung umagahan ko, guys. Ayan. Butter coconut. Wala akong makitang ibang makain. Siguro lalabas ako mamaya para bumili ng stocks kasi paubos na rin talaga. May cereal naman sa ref, may milk, pero hindi ko feel mag-cereal ngayon. Kasi kape talaga ako, tsaka biskuit. Parang nasa Pinas lang. Nasa Australia. Akala ko nun talaga, guys, pag dating namin sa Australia, sabi nga ni Ren, akala ko nun pagka dumating tayo sa Australia, magbabago na yung diet natin, puro cereals na lang yung kakainin natin, or yung mga pagkain dito, no, na hindi common sa ating mga Filipino. Pero dahil dito sa area na to, sa Western Sydney, dikit-dikit halos may mga Filipino grocery stores ang meron bawat suburb, sa Blacktown, sa Rooty Hill, diba? Sa Downside, yan, sa Mount Druitt. So, sa Flamingon, meron. Ultimo Bakery, meron din. Kaya, parang hindi rin umalis ng Pilipinas. So, yun guys. Today, second day of January. And day off ko pala ngayon. And si Ren naman guys, maaga siyang pumasok. No? 6:21 ay umalis na siya ng bahay. Dati-dati 6:45 siya umaalis. Pero ngayon, guys, kailangan na niyang either maglakad siya or abangan niya yung bus na dadaan malapit dito sa bahay para makarating siya ng train station. Guys, may nangyari kahapon. Nanakawan kami. Nawala yung isa sa pinakamahalagang bagay kay Ren na ang laki nang naitutulong sa kanya sa nakalipas na 4 na buwan. Hindi namin ine-expect ito na may mga magnanakaw din pala dito sa Australia, guys. Akala namin safe dito, pero kahit saan ka pala talaga pumunta, no? May mga lugar na hindi mo maiiwasan, may mga taong hindi mo maiiwasan, gumagawa sila ng masama. Yun. Huwag kayo mag-alala, okay kami. Okay naman si Ren. Nawala lang yung bisikleta niya. Ninakaw yung bisikleta niya. So, yung bisikleta niya, guys, kung naaalala nyo, shinare ko dun sa previous vlog ko 4 months or 5 months ago na bumili kami ng bisikleta para si Ren nga. Gusto niya meron siyang outdoor activity and pag may pasok siya, hindi niya kailangang maglakad or pag uuwi siya, hindi niya na kailangang maglakad, magbabike na lang siya, 7 minutes lang yung inaabot niya pag nagbabike siya. So iniiwan niya yung bisikleta sa may train station. May lock naman yon. Gandang klaseng lock yun. 4 months ginagamit niya yon. And kahapon, bagong taon, pagbaba niya ng elevator, napansin niya agad, parang wala yung bisikleta niya. So, yun nga. Yung lock ng bisikleta niya, ito yung sa picture.
So, kahapon kasi guys, hindi naman talaga matao sa station kasi holiday. Pero di namin ine-expect na mawala yun. Nakakapanghinayang, no? Kasi ang plano pa naman namin kung matuloy kaming umalis dito sa Sydney, umuwi ng Pinas, ipapamana sana namin yon sa international student na nandito, kung kailangan na ng bisikleta, kung sino mong may kailangan. Pero wala nang ipapamana kasi nanakaw na. Buti na lang talaga yung bisikleta na yon ay hindi ganong kamahalan ha. Sa price niya dito, hindi naman siya yung ganong ka-expensive like nung ibang bike na nagkakahalaga ng 500 pataas. 149 lang yata bili niya doon. Ganyan. Nakakahinayang, syempre, lalo na kung i-convert mo sa peso, 'di ba? Mahal 'yun. Pero mas nahihinayang kami dun sa use ng bisikleta kasi ang laking tulong niya talaga kay Ren, lalo na si Ren kasi meron siyang piriformis. So, yung sa may, ano bang tawag doon? Pigi niya. Yung lagi kasing sumasakit yon lalo na pag matagal siyang naglalakad. Matagal na siya, no? Nasa Pinas pa kami. Meron na siyang problem sa piriformis niya. Gusto nga namin sana after pagka-graduate niya, patitingnan niya talaga yon sa specialist dito sa Australia kung afford naman namin. Yun, nakakahinayang kasi ang laking tulong nung bisikleta na yon para sa kanya. So, ngayong umaga, nag-adjust na lang siya sa oras. Maaga siyang umalis para makasakay siya ng bus. Kasi sabi ko dahil wag na siyang maglakad. Kung may bus naman, mag-bus na lang siya, no? Lalo na pag, guys, pag malamig ang panahon, grabe yung, yung sakit ni Ren, yung piriformis niya. Nakakaawa, hindi siya makalakad talaga ng ayos. Wala ganun talaga. Hopefully, sabi ng mama ko, di bale, mapapalitan naman yan. So, pag may nawala, may dumarating, who knows, di ba? Nagkaroon kayo ng 4 wheels na, hindi na 2 wheels. So, sana dumating kami sa point na yon na magkaroon kami. Kung nandito pa kami sa Australia. Yun. And even sa Pilipinas, kung bumalik kami, matagal-tagal pa siguro magkakaroon kasi binenta na namin yung sasakyan namin sa Pinas. Kakatapos ko lang maglagay ng nail polish. So, ako na naglagay kasi wala akong budget for nail tech or magpunta sa nail salon. Ang plano ko, lalabas ako sana ngayon, kanina, para bumili ng ilang stocks namin na kailangan dito sa bahay. Kaya lang pagtingin ko sa bank account ko, mahigit $50 na lang. So sabi ko, naku, parang hindi yata aabot. Hindi kasya. Wala pa akong sweldo. Mamayang gabi pa. So, yeah. Hintayin ko na lang muna. At pag maaga-aga akong naka-uwi bukas, galing sa work, ay saka na lang ako mamimili. At yan, hindi na nga kasama sa budget ko ang anong tag dito? Ang nail polish, no? Yung sa nail salon. Before Christmas, November, December, every 2 weeks, guys, pumupunta ako sa nail tech. And doon ako nagpapalinis ng kuko. Pero, to be honest, hindi ako satisfied sa linis nila. Feeling ko mas magagaling yung mga manicurista sa atin sa Pinas, ano? Kasi linis na linis. Dito okay naman, mild lang. Kaya lang, yung ibang ibang nail tech, hindi nila binabrush mabuti. Kahit parang ang gaspang-gaspang pa nung kuko, diretso na nila nilalagyan ng nail polish. Samantalang sa atin, 'di ba, as in malinis na malinis, tapos may pampapula pa sa gilid, 'di ba? Ang ganda-ganda pag bagong linis. And then kwento ko pala sa inyo. Before Christmas, nag-try ako nung acrylic nail. First time ko na nagpalagay ng acrylic nail. Yung pala meron siyang false nail, yung nilalagay sa dulo and then ikakat, and then dito lalagyan ng acrylic powder, tawag nila. So may sinasawsaw na gano'n, tapos dudututututu na ganyan. So ayan, natawa naman ako kasi experience ko, 'di ba? Hindi ako eng-eng na ano ba yung acrylic nail, gano'n. Yung pala yon,
And then, yung kuko ko kasi nun maikli. Tapos pahaba siya na ng pahaba. Napansin ko sa ilalim mahaba na. So, nung bumalik ako sa nail tech, sabi niya, ang kailangan lang daw ay refill. So, tinanggal yung color. Tapos pinatingin sa akin yung mga nail polish na gusto ko kung meron akong gustong ilagay na new color. And then, ipinantay na nila dun sa totoong mahaba ng nail ko yung parang acrylic powder. So, refill pala yung tawag dun. And napansin ko, after 2 weeks, syempre, diba, humahaba naman yung kuko natin. So, sobrang haba na. Hindi na ako komportable, lalo na sa work ko, sa jewelry shop. Nahirapan akong hawakan yung mga locks ng jewelry kasi ang haba ng kuko ko. So, pinatanggal ko na. Diyos Mayo, may bayad pala yung tanggal, guys. $20 din yun. Sabi ko, hindi na. So, pinatanggal ko na lang. Hindi na ako nagpalagay. Ako na lang maglilinis ng kuko ko. Kasi imagine, yung last na visit ko, pero pa nung nagpatanggal ako ng acrylic nail polish ko, $80 na yung ginastos ko, tapos in 2 weeks lang yon. So, sobrang nanghihinayang ako. Since ginagawa ko naman dati na ako lang yung naglalagay ng nail polish. Sa Pinas yun. So, why not dito sa Australia, ganun na lang gagawin ko. And yun nga, guys. Ito dati, napapanood ko lang to sa mga videos, yung brand na to, yung Essie, yung OPI. Ngayon, bumili ako, nakakita ko sa Priceline. Ako na lang maglalagay, no? Hindi na kasali sa budget ko ang pagpunta sa nail salon kasi nga, mahal din eh. Manghihinayang ka talaga. Meron din pala akong kakilala dito, inaalok ako ng sa lashes. Oo. Parang ayaw nila na magpalagay ako. Iniisip ko din naman, okay naman, nakakaganda naman talaga siya. Pero kung ako yung maglalagay, okay, ayoko ng sobrang kapal. Tapos, ang problema ko is, lagi kasi ako nagkukuskus ng mata, lagang nagaganyan. So, baka masira lang. So, I decided na hindi na lang magpalagay. So, yan. Papatuyo ko lang to and then, maglilikom na ako ng sinampay ko, guys. And that's all for today. This is my daily vlog. So, hopefully, araw-araw tayo magkasama. I'll share with you my 2024 daily life in Australia. Yung walang halong etchos. Yung totoo lang. Hindi tayo pinanganak na Disney princess, no? Kaya, kailangan natin sumabay sa agos ng buhay dito sa Australia. Okay, guys. See you tomorrow. Bye!